Ako ang kontrabidang bakla na maraming mga kasamang bakla na kalaban ni Tito Vic and Joey. And by that time, barkada ko na si Richie Diorsi. Sa akin na nakatila si Richie Diorsi. Kaya, yung time na yun. Magkakaibigan na kayo, no? Magkakaibigan na kami kasi wala na siya mapuntahan eh. Budget na siya kay Tito Vic and Joey. Tumira sa akin si Richie Diorsi. Close kayo kay Richie Diorsi. Alam niyo po pala yung issue tungkol kay... Alam ko lahat yan. Pepsi Paloma. Pepsi Paloma, yung sinasabing na-issue Tito Vic and Joey. Dahil kay Richie Diorsi. Kumusta kayo, mga Dre? Welcome sa Rai TV. Totoo po ba yun na nagkaroon po kayo ng relasyon? Naging kayo po ni Kokan? Actually, sa totoo lang, yung mga soft drinks girl na yan, na minamanage ni Ray de la Cruz, Dr. Ray de la Cruz, by that time, mga barkada ko lahat yung mga talent niya eh. Pepsi Paloma, sila Sarce Manuel, Mirna Castillo, naging kaibigan ko yung mga yan eh. Nabanggit niyo po kasi sa akin kanina, sir, na malapit pala kayong kaibigan ni Sir Richie Diorsi, na kilala ko. Oo. So, pwede niyo bang patunayan sa amin, sir, yung issue tungkol kay Pepsi Paloma at TVJ, kung ano po ba talaga ang totoo? Well, bago tayo dumating dyan, si Richie Diorsi, naging adopted ko. In other words, naging tumira sa bahay ko yan dahil nireject na ng Tito Vic and Joey yan. Ilang beses na tinulungan yan. Pero wala, drugs pa rin. Nakarating sa akin yan, I'm a user only. Pero, ang nangyari, user lang ako. Compared to Richie Diorsi, ayaw niyang tumigil. Anyway. Pero pinagsasabihan niyo na. Pinagsasabihan ko na, nireveal na sa akin yung buhay. Okay. Yung nangyari, pati yung kay Pepsi Paloma. Frame up yun eh. Wala yun. Hindi nangyari yun kahit hindi nga umabot sa doon kay Tito Vic and Joey yan. Di ba? Frame up ni Ray de la Cruz yan. Siya yung manager nung So, 3 beauties. Ni Pepsi Paloma. Close ni Pepsi Paloma si Coca Nicolas eh. Apo. O, di yun ang katotohanan. Kung may binanggit si Pepsi Paloma, yes, na siya yung saksi. Na walang katotohanan may issue kay Tito Vic and Joey and Pepsi Paloma with Richie Diorsi. Wala yun. Ako naman, sasabihin ko, ako ang saksi, walang katotohanan yun. Dahil sinabi sa akin, nireveal sa akin ni Richie Diorsi. At pinatutunayan ko yun, na walang katotohanan yung issue kay Tito Vic and Joey, yung issue kay Tito Vic and Joey at Pepsi Paloma. Kagagawa ni Ray de la Cruz yan. Patay na si Ray de la Cruz. Wala. Kasi gusto nila magkapere. Gagamitin niya yung mga talent niya. So, grabe yung issue na yun kasi... sikat yung Tito Vic and Joey. Opo. O hanggang ngayon, ginagawa nilang issue eh. Di ba? Wala pa yung iputaga. Nasa issue pa lang, nasa korte pa, nilalaban nila Tito Vic and Joey. Papasok na naman itong issue na, kasi di ba, may issue yan kay Pepsi Paloma nung araw. Opo. Tamo, bubuhayin na naman nila kung sino man yung mga vlogger na yan. Wala yan. Walang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan lang nagpapalaya sa tao. O Nicolas na yan, nakilala ko yan. Pero siya lang yung nagustuhan ko. Niligawan ko yan. Totoo naman eh. Maganda yan eh. Tsaka mabait. Mabait, mas. Siyempre, may mga kanya-kanyang attitude dyan eh. Niligawan ko yan. Nung araw pa naman to eh. Apo. Baka naririnig na asawa ko to ngayon. Apo. Nung araw pa to. Niligawan ko yan. Oo. Binigyan ko ng parang Christmas tree na parang maliit na Christmas tree na galing sa Japan na may Christmas light. Natawa nga yan eh. No? Kaya ngayon, nung niligawan ko yan, tagal ko niligawan niya hanggang sa umabot din na sinagot niya ako. Naging kayo. Naging kami. Pero hindi siya basta-basta talaga. Hindi porque ganun ang trabaho ng mga yan. Hindi. Nirespeto ko yan. Yan. Oo. Nirespeto ko yung mga yan. Diba, nagpaputok daw kayo ng baril. At some point na, na-involve yata siya kay Idol Francis. Kasi, yung kay Francis Magalona na yon. Opo. Kita mo, gusto rin siya ni Francis Magalona. Yes, opo. Oh, Kiko pa nung araw eh. Kata pa siya nun. Dancer pa nung araw si Kiko. Ngayon, nabalitaan ko, nililigawan daw siya ni anak ni Pancho Magalona. Iyan pala si Francis Magalona. Sikat ako nung araw kaysa naman sa kanya. Opo. Umpisa pa lang siya. Opo. Siloso ko. Di ba? At saka medyo nasa tayo eh. Alak. Marijuana, di ba? Tapos may mga downers ako. Big time ako eh. Pero nirerespeto ko si Coca Nicolas.
Nung nabalita ako, nagselos ako, parang tinago niya pa si Francis Magalona. Aba, nagpaputok ako Tinago ni Coco Nicolas si Francis Magalona sa bahay. sa bahay. Di na yun, nung nabalita ako nandun sa may, pupunta ng ano yan, ng club Apo. Afro disco nung araw sa Midland Plaza Inabangan ko na. Di ba? Nung nakita ko, nagselos ako, nagpaputok lang ako. Pre, mahal ko yung tao Nililigawan ko, unahan pa ako. Laki nilang gastos ko dyan. So, totoo pala yun na, sir, nagpaputok-putok. Pero yung putok nyo, hindi naka-aim. Wala yun. Ganun. Oo, kasi siga ako nung araw di ba? Apo. Nung araw, hindi lang ako nagpaputok dyan. During the time ng katipunan ng mga artistang pelikulang Pilipino, Apo. na ang presidente, si Fernando po, pinaputokan ko yung yung bodyguard stuntman ni Rudy Fernandez Kasi kasama ko sa workshop, ang yabang-yabang Inabangan ko yun. Doon kami sa Film Center, inabangan ko yun. Nagpaputok ako. Nakarating kay Fernando po, kay Johnny Delgado, kay Jay Ilagan. Bad shot ako. Di ba? Bad boy ako nung araw Talaga? Oo, kaya, pero those were the days. Ngayon ko lang nalaman yan, Well, because of drugs, because of marami kang pera, that's why galit ako sa droga. Kaya nga, nag-umpisa ako ng mamamayan ayaw sa droga, MAD. Kami ni Richard Gomez, ang founding chairman, si JB Ayers ito. During the time, na presidente si Erap, buong Pilipinas inikot namin. Ako ang host. Ako ang nagpauso ng ganyan, MAD. Apo. Isa ako sa mga board of trustees. Kaya unforgettable yan. Nasundan after MAD, mamamayan ayaw sa droga, kasi pinasok sa party list. Siyempre, may issue yan. Hindi dapat. Siyempre. Tinuloy ko yung advocacy. Ginawa ko DAD. Duterte against drug. Diyos ayaw sa droga. Spiritual. Deity ayaw sa droga. Hanggang sa may namit akong financer, ginawa akong pelikula. Yun na, naging movie. Ako producer, ako director, ako lahat. Parang Ronnie Riquet. Pwede po bang pasalamatan natin yung mga followers ng Rai TV na nagre-request po sa inyo na i-feature po namin dito? Message. Number 1, ito ang kailangan mga makakuha ka ng value, reality, moral lesson, spiritual, di ba? Physically, literal. Rai TV, congratulations. Malayo mararating mo. Malalaman ko yan. Darating araw, isa ka na rin parang Coco Martin. Yung offer sa'yo ni Direk Coco, grab it. Makikita pa tayo. At sa lahat ng vlogger, sumusumikat, hindi doon sa mga kababuyan, kapatarantaduan, itong ganito ang kailangan ngayon ng kabataan. Malakas ang impluensya ng social media. Sana, wag na kayo mandamay pa, lalo na sa mga kabataan. Sapagkat ang tagumpay nyo, kung kumikita man kayo sa maling paraan, ang tagumpay ng masama maikli lang. Dahil pera ni Satanas yan. Pero ang paggawa ng mabuti, hindi nagbubunga ng masama. Ganito dapat yun. Ganito din yung mga kailangang content. You learn from me, yung from this role model people, hindi ko kayo hinahatulan. Pero hindi natin alam yung mga nangyayari pa. We always learn from our mistake. Hopefully, maging role model tayong lahat. God bless you all. And tuloy lang ang buhay with the help, the grace of God. I love you. Rai TV, congratulations! Salamat po. Ikaw na! Isang yabad-yabad. Yabadabadu! Alright. Salamat po, Mr. Dinky 2. Salamat, sir. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.